Let's say na pakunin natin itong over na to. Pag kasi kinonect natin sa internet, magkakaroon tayo ng master. So baka hindi ko na mapakita sa inyo. So, any questions dito? Ano lang naman siya, basic rover ito. Aduh, nah dia katulog ko igang man. Hangin na gawas. Guys, nag-training sa paggamit sa drone guys. Sa pagpalupad sa drone. Tukpahanan. Ilalagay natin sa RTK or sa rover natin para yung data ng base station natin makuha ng rover natin. So yun, kaya siya tinawag na post-process kinematic kasi kailangan natin siya i-post-process muna para magkaroon tayo ng data or ng position. Ano ba yung ano? Kasi baka nagtataka kayo kung ano kailangan may PPK, pwede namang RTK lagi mas madali, di ba? So ang PPK kasi ginagamit siya pagka malayo yung area natin, kuwari mga mga kilometer na yung area natin diyan. So ginagamit para kumbaga wala ka ng problema dun sa signal ng RTK tsaka nung rover tsaka ng base mo, hindi mo naiintindihan yung signal nila.
yung controller na lang siya mismo. Positioning accuracy affected. Violent caution. Home point updated. Jet map to confirm. Home point updated. That's wala pa tayo. Jet map to confirm. So, ngayon na, assume natin na wala pa tayong map. So, unang-una, pagka check tayo ng mga boundaries or gagawa tayo ng boundaries, check muna natin yung pinakamataas na elevation dun sa area. Recognize. Parang, no. Hindi nakasarado yung pagkalo. Taking off. Check muna natin yung pinakamataas na elevation. Ito yung recognize. Tinatawag natin. 30. 30 or 40. 30 pwede mo. Then, punta na tayo dito sa map. So, dito sa map kasi, kada galaw ng drone, kakaroon